Ano ang mga public transport na pwede mong gamitin pag nandito ka na sa Paris, France? Pag-usapan natin kung ano ang mga klase at kadalasang ginagamit na public transport ng mga residente dito sa France. Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Lapierre at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Dito sa France, napansin ko lahat ng residente busy, may ginagawa, may trabaho o may negosyo. Lalo na dito sa Paris, napaka-busy ng lugar na to. Napaka-importante sa kanila ang oras, lalo na sa umaga. Sa metro, ito ang pinakapangunahing pampublikong transport dito sa France. Ang metro ay nasa underground o nasa ilalim ng lupa na ginagamit pang araw-araw ng mga residente papasok at pauwi galing ng trabaho. Ito ay mabilis, halos 2 to 5 minutes ang pagitan ng bawat train. Diretso lang ang biyahe hanggang makarating ka sa istasyon na gusto mong puntahan. Sa metro ay may mga mapa para sa mga baguhan at sa mga hindi kabisado ang mga istasyon na madadaanan, kaya siguradong hindi ka maliligaw pag marunong kang tumingin ng mapa. At katulad sa Pilipinas, pag rush hour, madaming tao siksikan. Kaya expected mo na 8 a.m., 5 p.m. hanggang 10 p.m. yan dagsaan ng tao sa metro. Ang bawat metro ay merong numero ng 1 to 14 at may kulay ang bawat linya nito. Halimbawa, ang metro ay may kanya-kanyang linya at may kanya-kanyang istasyon na dadaanan. At may mga metro na merong connecting station na halos 4th floor ang lalim para dun sa mga gustong lumipat ng ibang istasyon. Ito yung sa mga isa sa example, yung may 4th floor na underground, ayan ganyan. Ibig sabihin yan, ayan yung mga connecting station dun sa lugar na yun. Ayan yung sa San Lazar, ayan yung ibig sabihin na may 4th floor underground. Ito rin sa Montparnasse David. Ayan, meron din siyang mga connecting station. Ayan. Tapos yung iba wala, ayan, mga single lang. Yan, walang connecting station yan. Pero ito, meron. Para sa pamasahe, kailangan mong gumamit ng ticket o mag-load ka ng Navigo Pass. Ayan yung sinasabi kong mapa. Ayan. Kumbaga, hindi ka maliligaw pagka marunong kang tumingin ng mapa. Kumbaga, ayan, meron yan dito sa metro. Kanina yun sa dalawa, kumbaga hindi nila kabisado yung metro. Yung pupuntahan nila, kaya ayan yung ibig sabihin doon, may mapa. Tapos yan yung mga linya na pwede mong sakyan, mga dadaanan ng metro, merong simula 1 hanggang 14. Yan yung number ng metro. Yan, kumbaga yan din yung mga kulay ng mga metro na pwede mong sakyan. Ito naman sa tramway yan. May mga kulay din para hindi ka din malito. Yan sa mapa. Hanapin mo lang siya dyan. Gaya yan, itong station na to sa Charles de Gaulle, merong 1, 2, tsaka 6 na linya na dadaan doon. Yan yung itsura. Yan yung mapa dito sa yan. Yung kada metro meron din. Bali, papasok na tayo. Tayo sa metro. Yun, gaya na sinabi ko, sa entrance meron din ganito, tapos dito sa loob meron din. Yan. Basta marunong kang tumingin ng ganyan, hindi ka maliligaw kung ano yung pupuntahan mo. Tapos ayan, yung metro na sasakyan mo, kung saan ka bababa, ayan yung mga dadaanan, makikita mo dyan. Kaya hindi ka maliligaw kung titingin ka dun sa dadaan, tsaka dito. Kada metro may mga ganyan. Bali ngayon, papauwi na ako dito, ako pupunta sa Gimok. Eternity, dito ako sa Gimok. Alright. Isa din sa madalas ginagamit na pampublikong transport ang RER. Ito din ay katulad ng metro. Mas malaki ang train na ginagamit at mas mabilis at mas malayo ang nararating. Para sa mga residente na nasa LD France nakatira. At yung mga gustong pumunta sa Disneyland at sa airport ng France. Merong zone o line na RERA at RERE. Ito ay magkaibang linya at magkaiba din ang istasyon na dadaanan. Meron kaming kaibigan na kasamahan namin dati sa Poland na nakatira sa LD France. Minsan nagpupunta kami sa kanila sa RERE. Medyo malayo ito dahil 1 hour ang biyahe at malayo din ang mga pagitan ng train na halos 10 to 15 minutes at pag may traffic
20 to 25 minutes. Kaya dapat, tansyado mo yung oras. Lalo na pag may work ka sa Paris at sa Ile-de-France ka nakatira. Dito sa France, merong application para sa pampublikong transportation na tinatawag na Bonjour RATP. Dito mo makikita yung mga train na kailangan mong sakyan at kung ilang minuto ang bawat pagitan nito. At nakalagay dito yung saktong oras kung anong oras ka makakarating dun sa istasyon na pupuntahan mo. Kaya mabuting tansyado mo yung oras kung pupunta ka sa Ile-de-France para maiwasan mong malate o maiwan ng train. Kagaya ng metro, kailangan mong bumili ng ticket at mag-load ng Navigo Pass para sa pamasahe. Ayan, walang katao-tao. 5 minutes pa. Ayun. Ayan, ganun ka-importante sa kanya yung kaibigan niya. Kaya gumawa siya ng cake para sa sa kaibigan niya. Alright, tapos yan, may mga dala pa siyang iba. Alright. Zoom ka! Zoom ka! Pasahin namin dyan. Kaya ako punta sa kaibigan namin na kasama namin kami sa bola. Bali kaibigan niya yun. Давай, сумки рисуй. Давай, сюда, пиши. О, не можу знімати. Давай іди сюди там. Нема де знімати. Oh, Боже. Hindi tayo sa Lasa. Ayan, bali yung train na sinakyan namin, bali ano siya, may second floor, meron siyang taas, second floor. Basta meron siyang sa taas, yung gano'n, up and down, yung gano'n. Kasi yung way ng metro na to, pang malayuan, hindi siya yung kagaya yung sa may France na isang floor lang yung so, sa papunta dito sa outside, meron na sinasakyan, may second floor, maganda sa pababas dyan sa outside. Dahil tayo ito sa video kanina, di ba? Pagpasok namin, yun yung sa main, tapos umakit kami dito sa second floor. Marami kami pwedeng maraming spot. Maluwag pa. Isa din sa halimbawa ng public transport ang bus. Iba ito sa metro dahil ito ay nasa ibabaw na ng kalsada at hindi na sa underground. Ang pagkakaiba nito, ito ay mabagal at iba din ang ruta at mga istasyon na dinadaanan nito. Dahil ito ay dumadaan sa mga iskinita, sa mga kalye na hindi na dinadaanan ng metro. Dito, relax lang ang biyahe, hindi katulad sa metro. At makikita mo yung ganda ng paligid. Lalo na yung classic structure ng mga building na pine-preserve dito sa France. Ma-appreciate mo talaga na nasa Europe ka. At may mga bus talaga na dumadaan sa mga tourist spot dito sa Paris. Kaya para ka rin nagtutur at malilibot mo yung buong Paris pagka sumakay ka sa bus. Gaya ng metro, may mga numero at mga kulay din ang bus depende sa rutang dadaanan nito. Sa mga istasyon, makikita mo rin yung mapa na dadaanan para dun sa mga baguhan at hindi kabisado yung lugar na pupuntahan. At yung pagitan ng bawat bus ay nasa 10 to 15 minutes. Kaya kung papasok ka sa trabaho at ito ang balak mong gamitin, kailangan maaga ka. Kapag naiwanan ka, malilate ka na. Dahil madami ding istasyon na dinadaanan, parang halos kanto, merong istasyon. At dito mo rin makita na sumasakay yung mga PWD o yung may mga kapansanan na naka-wheelchair. At makikita mo rin dito na sumasakay yung mga batang estudyante. Para sa pamasahe, kailangan mo rin gumamit ng ticket at Navigo Pass. Yan naman yung halimbawa ng bus station. Ayan dito sa Gimmoke. Tapos yan yung kulay dilaw, number 31. Ayan yung number ng bus na dadaan dito, yung number 31 na yan. Bus 31. Papakita ko sa inyo kung ano yung picturean naman ng mapa dito. Ayan. Bali, ayan. Yung met nung bus station, ayan. Tapos yung dadaan na bus dito, ayan, bus 31.
Bali yung kulay niya, dilaw. Tapos yung mga dadaanan niyang bus, yung mga dadaanan niyang station na yan. Yan, yung mga mga dadaanan niya. Bali itong kulay green, andito tayo ngayon. Yung way na dadaanan niya, ayan. Yung kulay dilaw na yan. Tapos ngayon, nandito tayo. Tapos yung mapa, ito papakita ko sa inyo. Ayan yung mapa nung mga dadaanan nung bus. Ayan. Gaya nung dilaw, ayan mo mapapansin nyo, mayroong dilaw. Ayan. Ibig sabihin, ayan yung dadaanan nung bus na to. Ayan yung dilaw na yan. Ayan. Basta yan, yung mga dadaanan nung bus na yan. Tapos yung may mga kulay, ayan yung mga ibig sabihin din yan, yung mga kulay ng bus. Ayan. Ayan yung example nun. Ayan. Tapos ayan yung lugar dito sa may Gimuki. Ayan. Tapos ito, 21, yan yung mga bus stop na meron dito. Dalawang 31. Ayan, tapos dalawang 21. Ayan. Tapos ayan, yung mga instruction na ayan, pag bibili ka ng pwede mo siyang gamitan ng ticket tsaka ng Navigo. Yan yung mga instruction niya ng bus. Ayan, tapos kita ba? Ayan yung minuto, kung ilang minuto darating yung bus, ayan nakalagay dyan. Gaya yan. 9 minutes, tsaka tapos yung susunod, 19 minutes naman yung kasunod bago dumating yung kasunod na bus. Ayan. Medyo matagal lang, kaya pagka lumampas ka dyan sa oras na yan, mahabang oras ka ulit maghihintay. Kaya yun lang, kaya ka talaga, pag sa bus talaga may oras dito, may oras ng alis, may oras ng dating. Kaya pag na-late ka, susunod na bus ka na lang. Ayan, bali yan yung lugar dito sa Gimuki. Ayan yung lugar namin. Ayan, gaya nyan. Sample na yan, yung bus na yan. Number 31. Ayun yung sinasabi ko kanina. Na dalawa yung 31. Ito naman yung terminal niya, papunta doon sa kabila. Sa kabila naman yung station na dadaanan niya. Doon naman yung station na dadaanan niya. Tapos ito, kung nasa tayo ngayon, papunta naman dito. Papunta naman doon yung bus na yun. Ayan, bali yan, yung bus na yan, bus 31. Bus 31, ayun, 31. Papunta yan doon. Yung terminal niya doon sa kabila. Tatawid siya doon sa kabila. Alright. Sabi ako naman, tatawid naman ako dito. Yung bali, pinakita ko lang sa inyo yung itsura ng bus station na pwede nyo sakyan pagka nagpunta rito. Yun. Saka yung train kanina, ayun. Tapos yung 21 na sinasabi ko, ito, terminal ng 21, ayan. Nakita niya yan. Dito naman yan sa kabila. Yan, kaya lang umalis na eh. Yan, paalis na. Yan, bus 21. Ayan yun. Tapos ayun yung number kanina nung bus oh. Yan, bus 21. Ayun naman yun, yung way niya papunta ron. Yan, tapos yung isang terminal niya, dun din sa kabila, tatawid naman siya dun. Kagaya nun sa 31. Tapos yung metro, ayan. Yan sa baba. Yan. Yung bali pinakita ko lang sa inyo yung station, yung bus station na malapit dito sa amin. Yan, yung sa metro pinakita ko sa inyo, tapos yung sa bus station dito malapit sa amin. Yan, bali papauwi na ako ngayon. Bali ka-out ko lang galing dun sa hotel, tapos mamaya papasok naman ako sa restaurant. Yan, bali papahinga lang ako ng konti, so mamaya papasok naman ako sa restaurant. Alright. Din sa pampublikong transport ang tramway. Ang tramway ay isang modernong tren na nasa ibabaw at nasa gitna ng kalsada. At kasabay mong bumabiyahe yung mga kotse, bus, motor, at mga bike. Gaya ng metro, iba din ang rutang dinadaanan nito at madami ding mga istasyon. Ang bawat tram ay may kanya-kanyang linya at kanya-kanyang numero at iba din na mga kulay nito. Gaya sa metro, marami ding sumasakay dito. Pero hindi siksikan at mas maaliwalas dahil makikita mo yung paligid habang bumabiyahe. Sa metro kasi ay nasa underground, wala kang makikitang view, madilim at puro release lang. May makikita ka rin na sumasakay dito na naka-wheelchair katulad din ng sa mga bus. Sa pamasahe, ganun din, pwede kang gumamit ng ticket at Navigo Pass. Ayan. Bali, ayun yung sasakyan kong tram.
Alright, bali dito tayo sasakay. Tap lang natin yung naviga natin. Alright, bali ngayon. Yan, dito na tayo sa loob. Bali ngayon, nandito na ako sa loob. Bali, papakita ko na lang sa inyo mamaya pagka nandun na ako sa location na pupunta ako. Alright, bali simula dito yung stop. Ayan. Ayan yung mga metro na dadaanan. Yan, maraming stop na pwedeng pag-stopan na location. Pero simula dito sa terminal na sinakyan ko, itong stop bago makarating dun sa optical na pupunta. Alright. Isa sa pinakamabilis na train na transportation dito sa France ang TGP. Ang TGP ay high-speed train ng France at isa ito sa pinakamabilis na train dito sa buong Europa na ginagamit sa pangmalayo ang biyahe na papunta sa mga lungsod o ibang city ng France gaya ng Paris-Lyon at Paris-Marseille. At marami pa na halos tumatakbo ng 300 to 320 km per hour ang bilis nito. Pagkakaiba nito sa ibang train ng France, ito ay pangmalayuan at mabilis, malaki at may reserve seat ka. Kailangan mong bumili ng ticket at mahal ito. Makakamura ka pag maaga kang bumili ng ticket. Iba ito sa mga ginagamit na ticket sa bus at sa metro dahil ito ay pang-commute lang. At wala kang sariling upuan. Ito ay mayroong sariling CR at may cafe at ito ay komportable, tahimik at mayroong sariling wifi. Ang itsura nito ay parang eroplano na nasa lupa. Meron ako na kasama sa Poland. Nakasakay na dito nung lumipat siya sa Paris-Marseille. Meron ding electric bike na ginagamit dito bilang transportation dito sa France, pero ito ay para sa mga short distance lang. Halimbawa, may gusto kang puntahan at trip mong magbike, pwede kang magrenta nito. Pwede kang gumamit ng application para dito. I-scan mo lang siya, magpipill up ka, lalagay mo yung numero mo at yung pangalan mo. At pwede mo na siya magamit at bayaran gamit ang application na direkta ng may kakaltas sa ATM mo. Ang kagandahan dito ay meron siyang sariling linya para sa mga bike at para din sa mga scooter. Sa kalsada at madali lang gamitin at kung trip mong mamasyal dito sa Paris. Yan nga, gaya nung sinasabi ko, pagka trip mo magbike o may pupuntahan ka na medyo malapit lang, pwede kang gumamit nito. O trip mo mamasyal ng mga tropa mo, yun, pwede kang magrenta nito. Ayan yung itsura niya. Ayan, ganyan. Kaya kumbaga makikita nyo rito, dito pinapark yun. Kukunin mo siya dyan. Halimbawa, may napili ka na, yung may battery. Ito, palagay ko, lobat to eh. Wala siyang battery. Kaya walang kumuha. Ayan, kaya nandyan siya. Ayan. Yan yung itsura niya. Ayan. Kung mapapansin nyo hanggang dun sa dulo. Ayan. Ayan yung itsura nung bike na nirerentahan. Yan, ganyan. Pagka trip mo magbike, yan, pwede kang umano nito. Tapos sa ibang lugar, halimbawa, natapos mo na siyang gamitin, tapos gusto mo nang i-park, may mga lugar din na may mga ganyan na doon mo lang din siya pwede i-park. Hindi mo siya pwede iwan sa kalsada. Yung ganyang klase ng bike na yan. Yan yung itsura ng mga bike na nirerentahan dito. At ang pinakabagong transportation dito sa France ang cable car. Ito ay nagsimulang mag-operate noong December 2025 para sa pampublikong transportation. Para sa mga residente ng France na medyo malayo sa Paris. Ginawa ito para dun sa matataas na lugar na hindi na naaabot ng train. Ang lugar na ito ay malayo na sa Paris, sa mataas na lugar, mabundok at maraming mga puno. Ang mga residente na nakatira dito ay may sariling sasakyan na ginagamit. Iba ito sa metro, train at bus dahil ito ay bumabiyahe sa ibabaw o sa ere. Nakaraniwan na nakikita natin na ginagamit ng mga turista para dun sa tourist spot. Sa France, ang kaunahang gumawa o gumamit nito para sa pampublikong transport sa buong Europa. Ang layunin nito ay maabot yung mga residente na nasa mataas na lugar at hindi mahirapan pumunta sa Paris. At makatipid sa oras kung meron kang gustong puntahan na lugar
at doon sa mga walang sariling sasakyan. Ito ay may 5 station kasama ang terminal. Smooth lang ang biyahe, tahimik, kalmado. At higit sa lahat, ang ganda ng view. Pwede rin pang tourist spot para sa mga turista at makita nila yung ganda ng lugar. Ibang-iba ito sa Paris. Dahil napansin ko, konti lang yung tao at yung mga bahay at yung mga building dito. Sa Paris kasi, sibilisado. Puro mga structured building. Kaya pag nakasakay ka doon, ma-appreciate mo yung ganda ng lugar at yung sikat ng araw, lalo na siguro pagka summer. Kahit sa mga istasyon, halos puno ang nakapaligid. Ang sarap sa feeling. Konti lang yung residente kaya tahimik. At walang traffic. Kung nakatira ka sa lugar na yon at may trabaho ka sa Paris, mas makakatipid ka sa oras kung sasakay ka dito. At ginagamitan din siya ng ticket at Navigo Pass para sa pamasahe. At yan ang mga halimbawa ng mga transportation na ginagamit ng mga residente dito sa France. Lahat may pagkakaiba. Hindi lahat ng biyahe pare-pareho. Kaya piliin mo yung sasakyan mo base sa layo at depende sa oras at purpose ng pupuntahan mo. Ang Navigo Pass o ticket, pwede mong gamitin ito sa metro, sa bus, sa tram at sa cable car. Basta valid pa ito at hindi expire para maiwasan mong magkaroon ng problema. Kung sakaling masita ka dahil hindi pwedeng pumasok ang walang ticket dahil ito ay bawal. Pero merong gumagawa nito, kadalasan yung mga ibang lahi. Pero pag nahuli ka, pwede ka magbulta ng 50 euro hanggang 60 euro. Kaya mas mura pang bumili ng ticket at mag-load ng Navigo Pass. At bukod doon, pag nakontrol ka, hahanapan ka pa ng papel ng France. At pag ginawa mo ito at nahuli ka, hahanapan ka ng dokumento o papel o permit na naninirahan ka dito sa France. Baka pwede ka pang mapadeport dahil lang dito. At maging alerto ka dahil hindi natin masasabi sa mga pampublikong transport at mga tourist spot, merong mga nangahablot ng mga cellphone, bag at wallet. Dahil ako mismo nakasaksi ako ng hinablutan ng bag dito sa Paris. Hindi na nahabol dahil sumakay ng trottinette. Dito sa Paris, madaming magnanakaw, magulo, kaya doble ingat. Para sa mga baguhan na nagnanais mamasyal o magtrabaho dito sa France. At kung hindi mo kabisado ang lugar dito, pwede kang gumamit ng Google Map o yung official transport app ng France, ang Bonjour, RATP o RAP. Dahil lahat ng pwede mong sakyan at dadaanan, makikita mo sa application na to. Ito ay exclusive para sa mga residente ng France. Basta i-type mo lang yung address na pupuntahan mo at marunong kang tumingin ng mapa, wala kang magiging problema. Ang mga klase ng public transport ay ginawa para makatulong sa mga residente at naninirahan dito sa France para hindi mahirapan pumunta sa mga lugar na nais nila. At sa mga baguhan, sa una mahihirapan ka. Pero pag nagtagal, makakabisado mo na. Kaya madali na lang para sa'yo kahit saan ka pumunta. At kung sa tingin mo, nakatulong ang video na to sa'yo, marami na akong in-upload na video sa channel na to. Check mo na lang dito. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to at may napulot ka sa mga sinabi ko, baka pwede paki-like at subscribe mo na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit. Salamat. Kabayan, hindi papaa